So, isa sa mga importanteng process or cycle ng biogeochemical cycle is nitrogen cycle. Ang nitrogen ay importante sa katawan ng tao and all living organisms such as animals. Pero, we all know that 78% of our planet is made up of atmosphere, is made up of nitrogen. Saan ba natin ginagamit si nitrogen? Nitrogen is needed by our DNA and protein. So, gamit natin siya. Sir, paano natin makuha si nitrogen? We get nitrogen from the food we eat. Okay, so ang nitrogen kasi, composition siya ng amino acid that turns into protein. Then, kailangan din siya ng ating DNA. Now, sir, pwede po ba, question, ang nitrogen kasi is gas, hindi naman natin pwedeng i-inhale lang yan para makakuha tayo ng nitrogen. Sir, paano tayo makakuha ng nitrogen? Just like what I have told you, sabi ko, we get nitrogen from our food. Okay, sir, paano mangyayari yun? Okay, dito na papasok yung question ng paano tayo, sir, makakuha ng nitrogen kung hindi naman po natin pwede pala siyang i-inhale na lang para makapasok sa katawan. Okay? So, dito na papasok yung participation ng precipitate. Okay, we have different kinds of precipitate. Okay? Alam naman natin na ang nitrogen is suspended through the air. Okay? So, magmimix yan sa ating mga precipitate in the form of snow, rain, sleet, hail, or freezing rain. Then, tsaka sila ngayon ma-absorb ng lupa. Okay? Pag bumagsak na yung nitrogen kasama ng water, yung mga yan, ma-absorb sila ngayon ng lupa. Okay? So, pag na-absorb sila ng lupa, sir, pwede na ba agad gamitin? Hindi. Merong mga bacteria na tinatawag nating nitrogen-fixing bacteria. Okay, saan makikita yan, sir, yung mga nitrogen-fixing bacteria na yan? Yung nitrogen-fixing bacteria, they live in the roots and nodules of plants and trees. Okay, yun. Dun sila. Okay, sir, anong ginagawa nila? Okay, they combine nitrogen with hydrogen using yung nitrogen-fixing bacteria para makabuo ng ammonia. Okay, yung ammonia na yan ay na-form because of the process of nitrogen fixation. Pag sinabi guys na fixation, converting element into usable form. So, gagamitin natin yung nitrogen into usable form. Pero, ang ammonia guys, hindi pa siya talaga pwedeng gamitin kasi delikado yan. Okay? Meron pang paraan para makapag-create tayo ng ammonia. It is a natural way. Yun yung true lightning. Okay, dahil nga gas ang ating nitrogen, suspended lang yan sa air. Once na nag-struck ang 50,000 volts na kuryente at tumama sa mga nitrogen na merong tatlong triple bond, mapaghihiwalay niya yan. Okay, into nitrogen, forming, magko-combine sa hydrogen suspended din in the air, forming ammonia. Okay, pero hindi sasapat yun. Okay, hindi sasapat yun. Kasi ganun rin, magsususpend pa lang sila sa air. Hindi pa rin magagamit ng tao tsaka ng hayop. Okay? Kaya niya lang gawing ammonia, pero hindi yun sapat para magamit ng tao at hayop. Okay, next. Sir, sabi niyo po kanina, ang ammonia, delikado. Sabi niyo, ang nitrogen kailangan ng katawan. Paano natin magagamit? Okay, meron na namang mag-act na isang bacteria. Ang tawag natin sa kanya ay nitrifying bacteria. Okay? Ang gagawin niya naman, yung nitrifying bacteria na yan, i-combine niya yung ammonia with oxygen, forming the process is known as nitrification. Okay? I-combine sa oxygen. Okay. So, magiging ano na po yun, sir? Magiging nitrite. Okay? Ang nitrite, hindi pa rin pwedeng gamitin ng hayop at halaman. Okay? Ngayon, dito na papasok uli yung another nitrifying bacteria. Okay, yung nitrifying bacteria na yan, magko-combine uli
to form naman nitrates. Ito, yung nitrates, ito na yung ginagamit ng mga halaman. Okay? In a process called assimilation. Okay? So, sa process ng assimilation, ma-absorb na uli ng roots, then papunta ron, then yung mga prutas nila, pagkain, na na-produce through photosynthesis, pwede nang kainin direkta ng mga animals. Pero hindi lahat ng nitrogen ay napupunta sa mga roots. Okay? Meron ding iba na mag-a-act naman another nitrifying bacteria. Okay? Ang process naman na yon ay yung halimbawa yung nitrates, nag-act yung denitrifying bacteria, denitrification. Okay? Yung denitrification na yon, gagawin nilang nitrates into nitrogen. Then it will be released in the atmosphere again. Yun ay kung hindi magagamit sa assimilation. Pero kapag nagamit yan ng plants, yung nitrogen ngayon ay nasa plants na. Pwede nang kainin ng hayop ngayon. Then yung hayop, kung kakainin ng tao, makakakuha siya ng nitrogen. Yung hayop, pag kumain ng halaman, makakakuha rin siya ng nitrogen. Okay, so anong mangyayari sa nitrogen? Kapag namatay both organism na kumain ng pag namatay yan, halimbawa nakakain sila ng nitrogen na kailangan nila, syempre there will come a time na mamamatay din yung mga plants, animals, tsaka human. Okay? Pwede rin nilang mai-release yung nitrogen through yung mga dumi nila. Okay? Sir, pag namatay o kaya dumumi, ano na mangyayari? Dito na papasok yung mga decomposers. Okay? Yung decomposers na yan, mga bacteria such as fungi, i-release nila ngayon yun into nitrogen. Ayan. I-release uli nila. The same process na naman, ganun uli, nasa atmosphere uli yan, then to precipitate, babalik sila uli ngayon, through precipitate, babalik sila uli ngayon, then forming ammonia, acted by nitrogen-fixing bacteria, then yung ammonia hindi pwede pang gamitin, mag-act uli yung bacteria, nitrifying bacteria, combined with oxygen to form nitrites. Then, hindi pa rin pwedeng gamitin. Yung nitrites ngayon will be converted again via bacteria, nitrifying bacteria, into nitrates na kailangan na at pwedeng gamitin ng halaman. Okay, magagamit nyo lang yan through assimilation process. Yun na yun. Papunta sa photosynthesis. Pag nakain, so yung mga organism na kakain ng plants ay merong nitrogen, gagaya ng tao at ng hayop. Pero yung hindi magagamit na nitrates at i-act ng another denitrifying bacteria naman, again, i-release niya yung nitrogen back to the atmosphere. The same process, kaya nga cycle siya. Paulit-ulit. So, kung gaano ka-importante yung nitrogen sa katawan, diniscuss ko siya sa first part ng ating lesson. So, yun lang naman guys ang importance ng nitrogen cycle. So, thank you guys for watching Nitrogen Cycle. Subscribe to my YouTube channel, Sir Erwin, for more lesson. Thank you.